kayo, church? Buti po. Parang inaantok pa po yung iba. Puyat po yata tayo ngayon. Kapuyat po ba tayo? Medyo napasarap yung tulog natin. Umulan po ba sa inyo kahapon? Medyo maulan kahapon. Praise God po. Another day. Parang another day, another church. Pagkakataon po ito, another opportunity para tayo muling makarinig ng salita ng Panginoon. Ready na po ba kayong makinig, mga kapatid? Praise God po. So, yung team pa rin po natin for this month is about steadfast. Last Sunday, nagkaroon tayo ng special celebration para po sa ating mga kananayan. Pangunguna po ni Pastor Emil. And sa pagkakataon po ito, wala pa pong Father's Day, balik pa po muna tayo sa ating team for steadfast. And yung ating pong pag-aaral ngayon, mga kapatid, alam niyo po, sabi nila, it's easy to say I'm strong when life is easy. So, siyempre sabihin natin na malakas tayo, kaya natin, matatag tayo, matibay tayo. Pag alam natin, madali lang yung pinagdadaanan natin sa buhay. Minsan, madaling sabihin na thank you, Lord. God is good. Pag alam mo, puro blessings lang yung ginagawa. Yung mga panalangin mo, natutupad. Yung mga hinihiling mo, ibinibigay sa'yo. Minsan, madaling magsabi na thank you, Lord. Napakabuti ng Diyos. Minsan, ang daling mag-worship. Alam mo, walang mabigat, no? Walang mabigat kang pinapasan na pinagdadaanan. Minsan, napakadaling umiti kung wala tayong problema sa buhay. Tingnan niyo po yung kapatid mo niyo. Yan, mukhang yung iba, pilit na pilit ang ngiti Sabi nga nila, ngiting aso. Minsan, ganun ang buhay Pero ang katotohanan mga kapatid, hindi laging madali ang buhay. What if we are in a moment na mabigat yung pinagdadaanan natin? Binabagyo tayo ng problema. Masasabi mo ba bang malakas ka, matibay ka, matatag ang pananampalataya mo sa Panginoon? Yung sermon po natin sa umagang ito is actually about the unshakable faith. Pananampalatayang hindi natitinag, hindi nayayanig, at nananatiling matibay anumang sitwasyon ng iyong buhay. Yung po ating teksto, actually nakuha po natin yung sa story sa Mark chapter 4, 35 to 40, yung binasok po kayo ng mga kapatid. Alam ko, yung iba dito sa atin, familiar na tayo na yung sa story pong ito na kung saan yung Panginoong Kristo kasama niyo yung mga alagad niya na naglayag po sila sa Sea of Galilee. Pero ito yung lesson na kapupulutan po natin. Alam niyo po, bago yung chapter 4, kung babasahin niyo po yung previous chapters, ang Panginoong Kristo po nangaral po siya. Doon nyo nga makikita yung ating tinatalakay every Wednesday po na all about parables yung tinuturo po ng ating Panginoong Kristo. And this time po mga kapatid, sabi din sa verse 35, nung kinagabihan na, nung nagdilim na, sabi niya sa kanyang mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Yun ang sabi niya. Alam niyo po, kung iintindihin natin yung settings ng chapter 4 mga kapatid, nag-start po sila doon sa west side of the Sea of Galilee. Yung makikita natin sa Mark chapter 4, 35 na kung saan nangaral ng Panginoong Kristo. And kung sinabi ni Jesus Christ na tatawid sila sa kabilang ibayo, makikita natin doon na sa Mark chapter 5 verse 1, sila ay na dumaong sa Gerasenes, no? Sa west side po ng Sea of Galilee na kung saan na abutan po nila doon yung lalaki na kung saan sinasapian ng masasamang espiritu. So, ngayon po natin makita po natin, no, habang sila yung paglalayag, doon po sila papunta. Doon po yung kanilang location. And, alam niyo po, sabi sa Britannica Encyclopedia po mga kapatid, hindi ko lang nabanggit na sa inyo to before, pero yung Sea of Galilee, hindi po siya salt water. Fresh water po siya. Yung Sea of Galilee po, ang tawag sa kanya sa panahon yan is Lake Tiberias or Lake Kinneret sa Hebrew. Hindi po siya isang dagat. It's actually a lake. Kung makikita nyo sa Taal, may lake po tayo sa Taal.
Pero napakalaking lake po nito, napakalaking tubig tabang po ng Sea of Galilee. Kasi yung kanya pong tubig ay nanggagaling po sa Jordan River. So makikita nyo na yun sila ay tatawid ang mga alagad papuntang east, galing east papuntang west sea ng Galilee po. Doon nga sa Gerasenes. No, makikita lang natin, bago tayo mag-proceed dun sa kwento, unawain lang natin yung settings po ng story, mga kapatid. And habang sila po ay naglalayag, ito yung nangyari. Inabot sila ng malakas na bagyo. Kaya yung bangka na sinasakyan po nila ay hinampas ng malalakas na hangin. To the point na maging yung sinasakyan po nila ay napuno na ng tubig. So pinapasok na yung bangka nila ng tubig dahil sa lakas ng alon, dahil sa lakas po ng hangin. Unang bagay po na gusto ko pong i-emphasize po sa ating pong teksto sa umagang po is all about steadfast. Unang bagay na tandaan po natin, steadfast in the storm. Matanong ko lang po mga kapatid, sino na po dito sa atin yung nakasakay ng bangka? Yung iba wala na. Sino na dito yung nakasakay ng bangka, malakas yung alon, malakas yung hangin? Ayun. Experience niya po, kung sino mo yung mga naisan, sobrang nakakatakot. Pag inabutan kayo ng malakas na alon, malakas na hangin sa karagatan, sobrang nakakatakot. Baka panalangin ka talaga. Lalo na kung hindi ka marunong lumangoy. Alam niyo po mga kapatid, sa Bataan po, malapit po kami doon sa nakarang destino ko po sa Kapkamin. Malapit po kami sa dagat. And tuwing malakas po yung hangin, tuwing may paparating na bagyo, meron po tayong mga kapatiran po doon, nasa tabing dagat po sila. Rinig na rinig po doon yung lakas, hampas ng alon. Pati yung hangin, sumisipol sa sobrang lakas. Kaya every time po na merong matinding bagyo, ina-open po natin yung church po doon para maging evacuation center. So, inilagay po natin din sa mga kapatiran po natin na gustong lumikas, pansamantala, gusto lang may tutulugan sila, ino-open po natin yung church po natin. At the same time, nagiging time na rin po namin para makipag-fellowship sa kanila, magkaroon po ng devotion sa mga kapatid po natin na nanaroon. Dito kasi sa atin, anong tabi natin? Ano ba tabi ng Angeles? Bar? Diba yung tabi na yan? Pero hindi ako na makapasyal po kayo sa ibang lugar ng mga kapatid. And makikita po natin, bakit nagkaroon ba ng matinding bagyo? Di ba, isip natin, lake lang naman siya. Pero kung alam niyo po, kung pag-aaralan po natin, sabi doon sa Encyclopedia Britannica mga kapatid, na yung, alam ko na, banggit to ni Pastor Emire, yung pong Sea of Galilee, it's actually 210 meters below the sea level. So kung ito yung Mediterranean Sea, mas mababa etong Sea of Galilee. Parang po siyang mangkok parang pa-bowl style po siya. So pag merong malakas na hangin, yung hangin lamig galing Mediterranean Sea, nagsasalpukan po yun sa Sea of Galilee. Kaya nagkakaroon talaga ng matitinding bagyo, malakas na hangin, hampas ng hangin mga kapatid. And ito yung nangyari, ito yung sitwasyon nila. And also, hindi lang dahil sa malalakas na hangin, kundi yung Sea of Galilee po, papabalutan po yan ng maraming bundok at mga lambak. Kaya nagkakaroon po ng bagyo sa Sea of Galilee. Ganyan po yung situation. Kaya nung pangyayari sa mga disciples, hindi nagkataon lang na may bagyo, talagang normal na bumabagyo po doon. Nagkakaroon ng matinding bagyo. And nakikita natin kung ano yung naging reaction mga kapatid ng mga disciples. They were afraid of the storm. Tatakot sila dahil sa lakas ng bagyo. Sino ba naman din sa atin hindi matatakot? Sobrang lakas ng hampas ng hangin, sa tindi ng di lang yun basta bagyo sabi ko, severe storm, napakatinding bagyo na kanilang naranasan. Pero ang sabi ng Panginoong Kristo sa kabila ng kanilang pagkatakot, talon ko lang sa verse 14. Ito yung sabi ng Panginoon. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala kayong pananampalataya? Imagine mga kapatid, gaano katindi yung bagyo
na pinagdaraanan, na naranasan ng mga disciples to the point na nakalimutan nila kasama nila si Kristo. Na andun si Kristo. Na they were with Jesus at that time, mga kapatid. Si Kristo naroon. At kung maaalala niyo po, kung nabasa niyo po yung Mark sa mga previous na talata po, mga kapatid, kasama din sila ni Kristo. No? Nagpagaling ang Panginoong Kristo sa Mark chapter 1, no? Verse 34, nakita nila yung healing, nagpapagaling ng Panginoong Kristo. Sabi niya, pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit, sabi niya, anuman ang kanilang kamulan. Imagine, ang libre gamutan ng panahon ni Jesus Christ. Anuman yung sakit mo, kayang pagalingin ng Panginoong Kristo. And nakita nila yun, na-witness nila yun. Hindi lang yung healing ng ginawa ng Panginoong Kristo, even the miracles of Jesus, mga kapatid. Nakita nila na kung paano ang Panginoong Kristo nagpalayas ng demonyo. Nga, pinagaling ni Jesus yung maraming may sakit. At the same time, pinalayas din niya ang mga demonyo, yung mga nasasapian. Nakita nila gano'ng ka-powerful yung Panginoong Kristo na even yung mga demonyo ay kaya niyang palayasin. And they also witness the authority of Jesus. Alam niyo, nakakapagod sa story mo. Hindi niya lang pinalayas yung mga demonyo. Ang sabi po doon, at hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Imagine yung mga demonyo, yung masasamang spirito. Kailangan nila si Kristo. Alam nila kung sino si Kristo. Pero hindi sila makapagsalita dahil sa kapangyarihan ng Panginoong sa Kristo. Alam nila kung gaano ka-powerful yung Panginoong sa Kristo. Alam nila kung gaano katindi, gaano ka-authoritative yung Panginoong sa Kristo. Kasi ang pagkanin, maging kung alala niyo sa Acts, mga kapatid, Acts chapter 9, hindi lahat kaya magpalayas na demonyo. Yung iba nga nagpapanggap na mga lingkod ng Panginoong sa Kristo. Kung naalala niyo po, mga kapatid, doon sa yung mga anak na Eskeva, sa Acts chapter 9 verse 13, no? Sinabi nila doon, sa pangalan ni Jesus, pinapangaral ni Pablo, inuutos ko sa iyo na lumayas ka. Ano sabi nila dun sa taong sinasapian? Anong sabi nung sinasapian? Sumagot sa kanila, sinagot pa sila, ang sabi, kilala ko si Jesus, kilala ko si Pablo, ngunit sino kayo? Sinagot sila ng demonyo, no? Ang sinasapian, kilala nila ang Panginoong Kristo, kilala nila si Pablo. Pero since nahuyo sila nung sinasabihan. Alam niyo po, mga kapatid, ang nangyari sa kanila, umuwi sila ng hubad at sugatan. No? Hubad-hubad po sila kasi binugbog sila ng masamang espiritu kasi nagpapanggap sila eh. No, alam niyo po, mga kapatid, no, even yung mga demonyo, kilala nila kung sino yung mga nakay Kristo. Kung sino yung mga totoong naglilingkod kay Kristo. Kung sino mayroong pananampalataya kay Kristo. Hindi natin may mapagsisinungalingan ng mga demonyo. Kaya kapatid, minsan, tandaan natin, the storm does not meant to break you. It is meant to reveal your faith. Minsan, pag dumarating yung matinding bagyo, pagsubok, suliranin sa ating buhay, hindi naman yan sinisira yung pananampalataya niya. Pinapakita niyan kung kanino naka-anchored, sino yung foundation mo, kanino rooted yung pananampalataya mo. Doon nakikita kung meron tayong pananampalataya sa ating Panginoon. Kung yung ating pananampalataya ay matatag, matibay, at hindi natitina sa mga panahon na pinagdadaanan po natin sa buhay. Kaya kapatid, these 8 questions about Saturday. When the storm shakes your life, will your faith stand or your fear will take over? Ano ng pagsubok, suliranin ang pinagdadaanan natin sa buhay. Hindi matatag ka ba sa iyong pananampalataya sa Panginoon? O nilalamon ka ng pagkatakot dahil sa mga sitwasyon na nararanasan mo sa buhay? Secondly, mga kapatid, bilang steadfast is steadfast in the stillness. Na magkaroon tayo ng matatag na pananampalataya sa kabila ng
kaguluhan, minsan even in the moment of silence, in the moment of stillness. Minsan, merong mga sitwasyon sa buhay po natin, nararanasan po ninyo. Minsan, hindi mo alam bakit nangyayari. Hindi mo iniisip mo, Lord, nagsiserve naman ako sa'yo, pero bakit ganito yung buhay? Lord, faithful naman ako sa'yo, bakit ang hirap ng sitwasyon? Lord, naglilingkod naman ako sa'yo, pero bakit kailangan ko magkasakit? We are in the moment like this, mga kapatid. Have you ever asked and questioned God, Lord, why is this happening to me? Ano po ba tayo sa ganun? Kasi even yung mga disciples, tinanong nila yung Panginoong Kristo, sabi nila, Guro, baliwala pa sa inyo kung mapahamak kami. Tanong sila sa Panginoong Kristo. Imagine, mga kapatid, hindi naman nila tinakbuhan si Kristo eh. Andun sila. In fact, kung mabasa natin sa Bible, iniwan nga nila yung trabaho nila, sumunod sila kay Jesus Christ eh. Hindi nila kinalimutan si Kristo, hindi sila parang si Jonas na tumakas sa kalooban ng Panginoon. They were aligned with God. Kasama nila si Kristo. They followed Jesus. And yet, nakaranas sila ng matinding bagyo sa kabila ng pagsunod nila sa Panginoong Kristo. Nakita po natin mga kapatid, alam niyo po kapatid, what we can observe in the disciples' situation is this. Baka ganito din yung mindset natin, baka ganito din yung iniisip natin, baka kagaya din tayo ng mga disciples na sleeping Savior was a powerless Savior. Kasi iniisip natin, pag tahimik yung Diyos, pag tulog si Kristo, nababawasan yung pagka-Diyos niya, nababawasan yung kapangyarihan niya. Nakakalimutan tayo ng Panginoon in the moment of silence, sa mga panahon na hindi natin naiintindihan yung parang politika lang, hindi mo na alam kung sino nagsasabi na ito. Napakagulo ng politika ngayon. The moment of silence, mga kapatid, the moment of stillness. Minsan, lumiliit din yung tingin natin sa Panginoon. Pero hindi ganun, mga kapatid. Minsan, mga kapatid, yung pinagdadaanan natin sa buhay, ito yung naglalaan sa atin. Yung ating silent season is a shaping season. That God is trying to develop, is trying to change you. Sa panahon na hindi natin maintindihan, maunawaan, nagagawa ba natin magtiwala, manampalataya, manalig sa ating Panginoon Diyos? Alam niyo po, parang stars lang yun. Makikita niyo po yung stars sa gabi. Sino hindi ako, na-appreciate ko pag nakikita ko talaga yung mga stars, lalo na pag maningning yung stars, nakakatuwang pagmasdan, parang nakaka-relax. Ganun din po ba kayo? Ganun din po kayo nararamdaman. Nakaka-relax na makikita niyo. Pero imagine mga kapatid, pag umaga, nakikita niyo ba yung mga stars? Pag maulap, nakikita niyo po ba? Kailan natin madalas makita yung mga stars? Sa gabi lang. Alam niyo po mga kapatid, tandaan natin, the stars are always there. Even when you can't see. Even when you can't see them, mga kapatid. Andyan lang yan, hindi yan umaalis. Bakit hindi natin nakikita? What changes is your ability to see them, not their existence. May hangganan lang kung ano yung kaya natin makita eh. Hindi naman parang x-ray yung mata natin. Meron ng limitasyon yung nakikita po natin. Kaya ang sabi sa atin ni Pablo, 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we live by faith, not by sight. Hindi tayo dapat nakadepende lang sa ano yung nakikita natin. Kundi dapat tayo mamuhay ng mayroong pananampalataya bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos. Why? Because your eyes may see the storm, but your faith sees God through the storm. Maaari, yung pinagdadaanan natin, makikita natin, mahirap, mabigat, nakakapagod. Pero meron tayong pananampalataya sa Panginoon. Alam natin that God is greater sa anumang pinagdadaanan natin. Kahit gaano katinding bagyo pa yan, kahit gaano kabigat nga
suliranin pa yan. Kahit anong hampas ng alon, walang makakahigit sa ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, be steadfast in His dealings. Alam niyo po, ang katotohanan, sometimes the greatest storm is not around you. It is within you. Ang pinakamatinding bagyo sa buhay natin, hindi yung pinagdadaanan natin, hindi mismo sarili natin. At kanino tayo lalapit, kanino tayo tatawag, kanino tayo hihingi ng siklon sa kabila ng pinagdaraanan natin sa buhay. Yun yung greatest storm sa buhay natin. Lastly, mga kapatid, steadfast in the city. Nakita natin kung gaano ka-powerful yung Panginoong Kristo. Once again, na-witness ng mga alagad yung kapangyarihan ng Panginoong Kristo nang sinabi niya, He rebuked the wind and said to the waves, quiet, be still. Imagine mga kapatid, hindi lang siya nagpagaling, hindi lang siya nagpakita ng himala, hindi lang siya nagpalayas ng demonyo, maging yung malakas na alon, maging yung bagyo, kaya nyo patahimik. Sino ang makakagawa ng sa atin? Tandaan po ninyo, the storm was never greater than sin. Walang sino man yung makahihigit sa ating Panginoong Kristo. Kaya sila na-amaze sila nung nakita nila. Kung andun din tayo siguro, nakasakay din tayo sa bangka, ma-amaze din tayo. Kaya sabi nila sa verse 40, the disciples were absolutely terrified. And nagtatanungan sila, who is this man? They asked each other, sabi doon, even the wind and waves obey him. Hindi na basta pinatigil, sumunod sa kanya. Yung matinding alon, yung matinding hangin. Kasi ganun powerful yung ating tagapagligtas. Tandaan mo kapatid, the storms may surround you, but the Savior will sustain you. Kaya sabi ni nung si Pablo, meron siyang pinagdaraanan, 3 beses siyang nalalangin sa Panginoon na kung maaari, tanggalin ang tinik sa kanyang lalamunan. Sabi ni Lord, my grace is sufficient for you. Kahit man pinagdadaanan natin, alam natin na hindi tayo paraw kayo. Dahil sa biyaya ng Diyos tayo naririto ngayon, nananatiling matatag matibay. At praise God po mga kapatid, kahit nagtataasan yung dilihin ngayon, nakakasama pa rin tayo, nakaka-attend po tayo sa church at nakakatuwa makita po yun. Patuloy lang po tayo as we study the Word of God. And gusto kong tapusin po sa sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, pagkatapos niyang ipangaral sa mga taga-Korinto yung kamatayan ng Panginoong Kristo, hindi natatapos doon, kundi siya ay muling nabuhay. Kaya ang kanyang paalala, i-encourage niya sa iglesia sa Corinto. Sabi niya, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the word of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Kaya mga kapatid, even though gumaranas tayo ng mga pag-iirap, pagsubok, suliranin sa buhay, let's continue serving the Lord. Let's continue worshiping the Lord. Let's continue yung mga bagay na ito na magkakasama tayo sa pag-aaral, paglilingkod, pagpupuri sa Panginoon. Dahil alam natin one day, tayo ay aani na hindi masasayang lahat ng ating pagpapagal dahil batid ng Diyos lahat po ng ating ginagawa. And hindi po namin kayo kayang suklian sa kabutihan, sa inyong kasipagan, sa inyong lahat po ng inyong pong ginagawa sa church natin dito sa amin. Alam po, kahit mayaman si Pastor Emir, hindi niya kayang pero lawas hindi niya kayang bayaran, no? Lahat ng ating pagpapagal at pagsisikap. But one thing that we should not forget, mga kapatid, God knows what you're doing. And sa Panginoon, hindi nasasayang lahat po ng ating pagsisikap. Patuloy tayo maging matatag at matinag sa ating pong panahon.
pananampalataya. Tayo po panalangin. Panginoon, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Lord, napakabuti po ninyo sa bawat sa pusaan. Tunay, kita namin kung paano ninyo pinamalas ang kapangyarihan. Pinakita sa amin, Panginoon, sa kabila ng aming pagkatakot, ikaw ay nariyan para aming tulungan, palakasin, patipagin sa aming buhay. Panginoon, kami po ay sa mga kapatid po namin na naghihina sa pagkakataon po ito. Sinusubok ang kanilang pananampalataya. Panginoon, nalapit po namin sila, itinataas po namin sila, Panginoon. Tulungan niyo po ang aming mga kapatid sa panahon na binabag niyo ang kanilang buhay ng mga problema, ng mga pagsubok, ng sa'yo ng Panginoon. Alam po namin na ikaw ay mabuti. Hindi mo nais na kami mabahamak, Panginoon. At we are here, Panginoon Diyos, patuloy na naglilingkod sa iyo. Dahil alam po namin na ikaw ay tapat, ikaw na nangako sa bawat sa amin. Lahat ng aming dinagdaraanan ay matatapos. Lahat ito, Panginoon, ay may hangganan. At ikaw ay makakapiling namin sa langit ng bayan, sa bayan ng langit, Panginoon, na walang hanggan. Sama-sama kami nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat